Magandang araw, grade 3! Kumusta na kayo? Ako na naman ang nandito, si Teacher Tina, dahil si Teacher Arshel ay bagong panganak. Of course, you know already, basta baby pa, you still have to take care of the small baby for the infant, no? Kayo, nung baby pa kayo, kailangan alagaan palagi, di ba? Ng nanay at saka ng tatay din. So, si Teacher Arshel ay bigyan muna natin ng time, no? Focus sa kanyang baby. Okay, ang leksyon ninyo sa Filipino for this quarter, fourth quarter na, malapit na ang bakasyon. Advance na advance si Teacher Tina. Okay, malapit na ang inyong tinatawag na culminating exercise. Kung sino ang pinakamagaling sa Filipino, pinakamagaling sa math, pinaka-Filipino talagang nauna. Okay, so again, this is your first lesson in your book. No, I'm basing on your book, mga bahagi ng aklat. Okay, in English ay parts of the book. And I also put in the classroom instruction ni Teacher Tina na before ka mag-open ng aking video ng lecture na ito, you should have also opened already your book, your textbook in Filipino in page 298. Bakit page 298? Because it is about the first story in your book. Ang pamagat o title is Isang Pangkatang Gawain. Okay, isa is one, pangkatang is from the word pangkat, that is group, and then gawain is work. So, one or a group work. Ang mga tauhan nito. So, please open your book now on page 298. You pause this video. If you did not prepare your book, pause it now in 3, 2, 1. Okay, after pausing, handa na ba? Nasa page 298. Ang mga tauhan or characters nito ay sina Mitch. Nandyan. Asan? Nandito makikita ninyo. Mitch, Clarissa, Andy at Kiko. Silang apat. Itong malalaking ito. Itong dalawang lalaki. Isa, dalawa. Siguro ito si Mitch. Ito si Andy, lalaki. Ito naman si Kiko. Then, ito si Mitch at si Clarissa. Okay, so basahin ko na ha. Page 298. Follow with me. If Teacher Tina is going to start reading, you have to look at your book in page 298 at babasahin din ninyo ito. You have to read quietly lang so that you can listen to me. Okay, start na ako. So, isang pangkatang gawain. I'm reading the title pa. Okay, first sentence. Isang hapon ng Sabado, nagkita-kita ang magkakamag-aral is schoolmates, at magkakapitbahay or neighbors na sina Mitch, Clarissa at Andy sa bahay ni na Kiko. Okay, so the owner of the house is Kiko or Kiko's family. And doon sila naggagawa sila ng kanilang takdang aralin or pangkatang takdang aralin. Okay, next paragraph. Natutuwa ako sa binuo nating kwento. Pahayag ni Mitch. Maganda ang kwento natin tungkol sa isang batang may alagang koneho at pabo. Okay, so si Mitch ay excited dahil ang kanilang kwento ay tungkol sa bata. It's a kid, no? Kwento ng batang may alagang koneho at pabo. He has a pet koneho. Koneho is this bunny here. At pabo is this? Ano ito? Pabo. Assignment ha sa ating live class. I want you to answer me the translation, some of the translations in English sa inyong kwento. Ano ang pabo? Sinabi ko na ang English ng kuneho. Ang pabo nandito na
alam na ninyo siguro kung ano. Okay. I provided the picture so that it's easier for you to understand. Okay, next page, 299. Tumawa si Andy at sinabing, oo nga, nakakatawa yan. O, nakakatawa yon. So, it's going to be fun, no? It's going to be enjoyable. Kaya ngayon naman, gagawa tayo ng aklat tungkol sa ating binuong kwento. Sagot naman ni Kiko. Ito na yata ang pinakakatuwang takdang aralin. So this can be the most enjoyable or the most exciting assignment. Na, sabi ni Kiko. Biglang may naalala si Clarissa. Parang may na-remember si Clarissa. Naalala niyo pa ba kung anong bahagi ng aklat ang kailangan nating gawin? Okay, what are the parts of the book di umano, no? Daw ang gagawin nila. Okay, sagot naman ng mga bata, oo naman. Okay, so they can still remember. Nakangiting muling sumagot si Clarissa. Halina kayo at magsimula na tayo. Kaya pumunta si Kiko sa kanyang kwarto at inilabas sa sala ang mga pangkulay, no, to color things you will use to color. Lapis, kartulina at kwaderno. Kwaderno is notebook. Madali rin nilang sinimulan ang gagawin. So habang itinutupi at ginugupit ni Mitch ang kartulina para gawing mga pahina ng aklat. So it's the cartulina, the thick paper. Can you still remember the cartulina? They cut it and it is like the pages of their book. So anong sabi dito? Ako ang gagawa ng pabalat at pahina ng pamagat. Okay, we are starting now to give or to identify the parts of the book. Ano-ano ang mga bahagi ng aklat. So sabi niya dito, pabalat at pahina ng pamagat. Okay, ito. So ito ang pabalat. This example, no, sa inyong libro ito. This is the pabalat or cover of the book. Takip ng aklat, no? Ito ay matatawag din nating takip. Takip is the cover of aklat. And the pahina ng pamagat or in English book title page, where you can find the pamagat, the title, the may akda is the author, may ilustrador, at naglimbag ng aklat. So, you can see I forgot to put here the names of people. You can find it here yung author, the one who draw it also, and the one who published it. Okay. Now, let's go to the next paragraph. Tama ka, Mitch. I hope you're still following me. You have to open your book, page 299, and I will ask you sa ating live class if you really did it. Okay? So, next, dito na tayo sa tama ka, Mitch. Sagot ni Kiko. Dapat lalaki pala, no? Tama ka, Mitch. Sagot ni Kiko na tumutulong kay Mitch sa paggupit ng kartulina. Okay. Naaalala kong sinabi iyan ni Binibining Batchini. Ako naman ang susulat ng talaan ng nilalaman ng ating aklat. Okay, ang kanilang guro ay si Binibining Batchini. Ewan ko kung Batchini ba yan pagbasa or Bakhini. Or Bakhini. Okay, so ang next na parts of the book na sinabi niya ay talaan ng nilalaman. So ito ang talaan ng nilalaman, in English, table of contents. Nilalaman ng aklat at mga pahina nito. So table of contents, nandoon ang foreword, may mga chapters, may mga pages, titles ng story if there are stories in the book, at saka ang page numbers. Okay, next paragraph. Hindi ba ginagamit lang ang talaan ng nilalaman para sa mga aklat na di katha? Tanong ni Andy, sa mga fiction lang. Maaari din namang maglagay ng talaan ng nilalaman kahit katha ang aklat. Nagpapaliwanag si Clarissa habang may isinusulat sa kanyang kwaderno.
Ang ililista ko na lang sa ating, okay, I'm already in page 300. Please open it, no, inyong libro. Okay, talaan ng nilalaman ay ang mga kabanata ng ating kwento. Mahalaga pa rin namang magkaroon ng talaan ng nilalaman dahil ito ang bahaging nagsasaad ng nilalaman ng aklat at kung saang pahina makikita ang mga ito. So that's what I said here, no? Nakita ninyo. Okay. Sabi naman ni Mitch, naku, ba dahil tayo ay bumuo ng kwento, kung kaya tayo rin ang magsisilbing may akda ng aklat na ito? Tanong ni Mitch bago simulan ang pabalat. Okay, may akda. Okay, that's another part of the book. May akda. Author, siya ang bumuo ng kwento. So, sa story that we're reading here, itong grupong ito, sila ang may akda. Silang authors. So, ang pangalan nila ang isusulat sa cover page. Okay, I'll continue ha. Go back again, page 300, second paragraph. Okay. Third paragraph na. Oo, Mitch, pangalan din natin ang ating isusulat bilang ilustrador sa pahina ng pamagat. Muling sagot ni Kiko. Okay, ilustrador. Here, look here in front. Ilustrador, siya ang nagbibigay larawan o drawing ng libro. So, illustrator. Illustrate is to give picture. Okay, look at your book now. Okay. Kung gayon, tayo rin ang susulat ng paunang salita. Dahil sa bahaging ito ng aklat, inilalahad ang layunin o ang tungkol sa ating akda. Okay, so sila din daw ang magbibigay ng paunang salita. So it's highlighted there. That means that's another part of, look here, in front now, that's another part of the book, ang paunang salita. And what is paunang salita in English? That is the foreword. And I already gave you the, like, this one. Foreword. So table of contents, mayroong foreword. Paunang salita or introduction or what, as for example, ikaw, you're the author of the story, what do you want to say first to the readers? So mayroon kang forward. Ano ang layunin o halaga ng aklat? Okay, why did you make the book? Why did you write the story? What is your purpose? What's the importance of the book? Yan ang paunang salita. Okay, now look at your book. Nandito na ako sa may gitna or middle. Tumpak! Sabi ni Andy na gumugupit ng mga larawan para sa kanilang aklat. Hindi na ako makapaghintay na matapos ang katawan ng aklat. Ito ang paborito kong bahagi ng aklat. Uy, si Andy. Andy is so excited because siya ang assigned, no, to make the body of the book. So, highlighted ang katawan ng aklat. Okay, look here in front. Hindi sa libro. Katawan ng aklat is the body or the content where you can find the information. Information pala. In English, information. Ang teksto. Ang kwento, that is the story. At sa kalarawan, and I know I think everybody's favorite, yung what's inside the book. You don't even look at the table of contents, diba? So, you go to the middle of the book or to the body of the book, read the story and look at the pictures. Yeah, mga grade 3, diba? Ganyan ang gusto ng mga bata. Okay, now, look at the book. I'm still in page 300. Sana sumusunod. You're still following me. Okay, next na. Nagkamot ng ulo si Clarissa. Nagkamot ng ulo is scratching the head. If you're scratching your head, maybe because you have a kuto, you have lice, no? Si Clarissa, nagkamot siya ng ulo dahil, ano kaya?
Bakit naman, Andy? Yan pa naman ang pinakamatagal gawin. Okay, for Clarissa pala, ang body or katawan ng aklat is the hardest part of the book that they're going to make. And then, why is Andy excited? So, Okay, continue sa book. Dahil ang katawan ng aklat ang naglalaman ng impormasyon. Okay, I said it already in front of you. Makita ninyo. Diba? May impormasyon, teksto, kwento, at larawan. Okay, so, sinimulang kulayan ni Andy ang iginuhit. Mahilig kasi akong tumitingin-tingin ng larawan sa mga aklat, lalo na iyong makukulay. Okay, ganyan talaga ang mga bata. Colorful ang pictures. It's more interesting to read. Okay, look at your book. Hindi lang para mang-aliw ang mga larawan sa aklat. Tumutulong ito upang lalong maintindihan ang binabasa sa pamamagitan ng pagpapakita ng nais ipaunawa nito. Okay, so the pictures in the book, look at me now, the pictures in the book, it is not only to give us like having some fun looking at the picture. Look at the head of the like this one, looking at the hair of this boy. It's like, oh no, you have so many thoughts already about the hair of the boy, and then the color of the skin of this girl. Okay, and then you cannot even look at the what's written here, because first things that you will look are the pictures, and even this one here. I forgot what you call this one. It's a GIF, no? Moving object as a picture. Okay, again, so katawan ng aklat, no? They're talking about it. And in the katawan ng aklat, there are pictures, and ang pictures sa libro ay hindi lang to make us like be excited to look at the pictures, but also it is helping us. It can help you as kids to understand more of the story. Sinimulan ni Andy na guhitan. Okay, I'm in the book now. I am not in the book, but I am reading the book now. Please look at your page 300. We're almost done in page 300. Okay, sinimulan ni Andy na guhitan ng linya ang mga pahina upang maging pantay ang isusulat nilang kwento rito. Okay, 301. Go to page 301. I don't know if I'm so fast or okay lang. But you can pause the video, this video, if you want to review. Okay, page 301. Sandali! Natahimik ang lahat sa biglang pagsingit ni Kiko. Naalala ko rin ang iba pang bahagi ng aklat na tinalakay ni Binibining Batchini. Kailangan pa ba nating maglagay ng itong highlighted, another parts of the book, glossary at index. Okay. Now look in front. Tingnan ninyo ang picture. Ito ay glossary. Ano ang glossary? Ito ay nagbibigay ng talasalitaan or vocabulary. It's where you can find the meaning of the harder or hardest, if not the hard words. Okay? So, yan ang glossary. And next ay index. Ano ang index? Index or references, ito ay mga paksa at mga pahina ng libro. Like for example, it is abdomen. You don't know the abdomen. You want to review about abdomen. It's in page 6. So you go back to the picture, to the book in page 6, and it will tell us about abdomen. Birds. I want to, or maybe you want to know more about the legs. Where's legs? Now, it's so easy to find the word because sa index, it's in alphabetical order. So, legs, letter L. Here, so legs, you can find the word legs in the book in pages 10 and 11. Okay? So, that is index
sa libro. So sabi ni Kiko, do we have to make a glossary or glossaryo? No, glossary at saka index sa ating libro? Dahil hindi kasi ang glossary at index kasi it's just needed for thick books or thicker books, dahil you will be having a hard time looking for like this English na ito ha. I should have given you the Tagalog words. So, like mga words na may hirap or words that you want to see in the book, it's so easy if it is not a thick book. So, kanila ay hindi masyadong marami ang pages. So, I think they don't need the index and also the glossary. Okay, let's go back to page 301. Okay, 301, please. Second paragraph. Follow me. Read with your eyes only. Okay, ready? Wala mo nang agad na sumagot. Napaisip ang lahat sa tanong ni Kiko hanggang sa magsalita si Mitch. Sa palagay ko ay hindi na. So si Mitch sabi niya, I think we don't need it anymore. Okay, bakit? Nagsalita si Clarissa. Maaari siguro ang glossary kung gagamit tayo ng mga salitang hindi pamilyar. Sa glossary kasi nakatala ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat. Okay. sa inyong kaso, sa inyong case, sa CLF, I think almost all the words, no? If not all, but many words in Filipino are really very hard to understand for you. So, baka mapuno ng words ang glossary. Okay, so I'll continue ha, page 301. Look at your book. Matatagpuan ito sa bandang dulo ng aklat. Okay, so itong glossary at saka index, it is part of the book or parts of the book that can be found at the end of the book or medyo huli na sa last. Okay, ganun ba? Sige, tingnan natin kung may magagamit tayong mga hindi pamilyar na salita. Paano naman ang index? Muling tanong ni Kiko. Hindi ba sa index nakatala ang mga paksang tinatalakay sa isang aklat at kung saang pahina mahahanap ang mga ito? Sagot ni Mitch. Oo, sang-ayon ni Andy. Kaya sa palagay ko, hindi na kailangan gumawa ng index para sa ating aklat. Madalas na ginagamit lang ang index para sa mga aklat na sanggunian. Okay, sanggunian, mga reference books. Okay, hindi okay. I'll continue. Tama, iyan din ang palagay ko. Sagot or sambit ni Clarissa. Kumuha naman ng panulat at kwaderno si Kiko. Dahil diyan, ako na lang ang gagawa ng glossary kung lalagyan natin nito ang ating aklat. Sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga kagrupo. Ano ang sagot ng kagrupo? Sige! Okay, next page 302, the last page. Everybody, malapit na tayo. Please continue following me. Read ha, read. Okay, page 302. Muling humirit si Andy. Dahil alam na natin ang gawain ng bawat isa, pagbutihan at tapusin na natin ang ating takdang aralin. Sana ay matuwa si Binibining Batchini sa kalalabasan ng aklat natin. Oh, they're wishing, no, that the teacher will be liking it or the teacher will give them higher score. Okay, so ang lahat ay sumang-ayon sa sinabi ni Andy. Buong hapon silang nagsulat, gumuhit, nagkulay at nagdikit-dikit ng pahina upang matapos ang kanilang aklat. Kinabukasan, ano nangyari nang ipaas na nila? Pinuri ni Binibining Batchini ang kanilang pangkat dahil maganda at wasto ang kanilang takdang aralin. Okay, maganda daw sabi ni Binibining Batchini ang kanilang ginawa. Okay, so diyan nagtapos ang kwento ninyo tungkol sa pangkatang gawain. And I want you to answer
the next pages. I will just give you the assignment in the classroom. I hope you understood grade 3. So, dyan lang muna. Paalam sa inyo. Mag-aral ha.